si Defensor naman, mga kababayan. Kaya umiyak si Defensor. Ang istorya ho niyan, mga bossing, ay nandito po, no? Asan ba? Matibag, Defensor. To. This case, but before we file it, Ayan. Papailan ng kaso si Defensor, human trafficking. STG, NCR, NBI, NCR, and STG, lumalabas na talagang si Mike Defensor kasama rito and will be filing this case. But before we file it, for the public to understand kung ano talaga yung nangyari rito, Ayan. kung ba't hindi kagad na file dahil inaral natin kung ano talaga yung naging participation, and upon studying. Yun yung sinasabi ko po sa inyo, mga bossing. No? Mahuhuli, maaresto, makikita yung mga katiwalian, tapos magtataka tayo, bakit ganun? No, parang biglang namatay na yung issue doon sa bahay bembangan, etc. doon kay Defensor. Hindi po. Pagkahuli, pagka-aresto, aaralin kung ano yung mga ipafile, mag-uusap yung NBI at yung mga lawyer nila kung ano, at titingnan kung ano yung mga posible na koneksyon ng mga bawat isa. Tapos po, saka after mga 2 months, mapagdedesisyonan na magpapile na ng kaso. Sabi ni Troy Bello, nagtatago na asawa at anak ni Mike Defensor. Sunod na siya. Pero sigurado may isa sa mga kamag-anak nila ilalaglag kung magtago sila sa pamilya. Hindi, tsaka kapag kaya nabigyan ng na nalagyan ng patong sa ulo, yari yan. Oh. The documents, including the floor plans of the Clip Point Square, which is owned by Clip Point Development Corporation, lumalabas talaga na Mike Defensor is part of the human trafficking na nangyayari dito sa... Ako po, human trafficking, mga boss chief amo, sir, no bail. No bail, mga kababayan. Si Roque, yan din po ang kaso. Tama ba? May kaso din si Roque ng human trafficking, mga boss chief amo, sir. Correct nyo na lang ako, pero alam ko, as far as naiintindihan ko at naaalala ko, Roque, no bail. Mga bossing, human trafficking meron din. At yung land grabbing ho, mga kababayan. Kaya si Roque, konti na lang din po ang niyan eh. Isusubo niya. Konti na lang po ang itatagal niya sa labas, mga kababayan eh. Chicago, no? It was observed na Sa madaling salita, pagka na-aresto itong si Mike Defensor, wala nang labasan muna habang dinidinig yung kaso niya. Di po ba? Putik na yan. Biruin mo, ama isinubo yung pamilya niya sa ganitong mga pangyayari. Tayo pong mga ama, uulitin ko po, although nabanggit ko na po doon sa ibang mga vlog ko, tayong mga ama ang nagmamaneho nung sasakyan ng ating pamilya. O tayo ang nagdadrive ng ating pamilya kung saan po patungo yung ating pamilya. Biruin mo. Asawa, anak, wanted. Tapos siya, nako, ang saklapuin ito. Biruin mo, buong pamilya, kung ilan man ang numero sa pamilya nila ni Mike Defensor, puro nakakulong. Di po ba, mga kababayan? yung design, original design itong compound na to ay binago to suit doon sa plano nila talaga ng human trafficking. Even the design ng Chicago at ang Blue Hotel, di ba parang may hagdanan pa nga daw, patagos, papunta doon sa hotel? is not in accordance to the plan that was submitted to the City Engineer's Office nung nag-submit, humingi sila ng plano. Marami silang pinalitan to accommodate yung Chicago KTB from the start pa lang. And Kumonekta, hindi na lalabas. Rekta na, rekta na. Sabi pa nga pagka nagkadilan daw po, at pagka nagka-okayan na sa baba, rekta sa baba, sa taas. Di ba? Sabi ni Troy Bello ulit, kapag ka nagkapatong sa ulo ang Defensor family, isa sa mga kamag-anak lang kumanta, asan siya, Huleo? Oo. Totoo yan. No? Liliit ang mundo niyan. Pati yung mga dating mga pinagtitiwalaan nila, wala na ho, iiwasan na din yung mga yan. Sabi ni Ma'am Elena Garcia, lahat yata ng negosyo ni Defensor, puro panira ng buhay at kabuhayan. Di ba meron pa tayong naririnig doon sa mga kwari-kwari? Meron din gano'n si Defensor.
Later on, we will point to dito sa mga plan na nakuha natin. No? These are official documents coming from the City Engineering Office ng Pasig City. So ano yung mga nakita nating pagkakaiba rito? No? Yan. Yung supposed to be na entrance talaga ng Chicago, dilipat nila Okay. at sinara nila yung ibang hallway at naglagay sila ng pole staircase from the KTB sa first floor leading to the Blue Hotel. Aha. So ito yung mga ebidensyang lalabas doon sa ipapile nating kaso, no? So pati Talagang pinagplanuhan. Kasi po, iniba pa nila yung design eh. Kung ano yung sinubmit nila, no, ginawa yung building o yung struktura na ho yun, iniba nila para tumugma doon sa kanilang gustong maging negosyo. 'Di ba? I love BBM. yung entrance ng kotse, entrance ng tao, nirelocate nila. Tapos yung entrance ng sasakyan, kaya nilagay nila ron to make it easier. So that dun sa mga i-cater nilang mga customer dun sa Chicago at saka sa Blue Hotel, hindi sila naka-expose dun sa main entrance na nilalagay nila rito. Ganyan ho mga kababayan eh. 'Di ba? Oy, kapag ka ikaw, kunyari, bet ka, o kabet. O yan, mga bossing, no? Ang gusto mo, sa malayo ka nagpa-park o kaya yung hindi kita yung sasakyan mo, baka maplakahan ka. Makita ng misis mo. Di ba? Tayo dati, gawain din. Gawain din po natin yan, mga kababayan. Nung panahon, alam niyo yun, medyo bata-bata pa tayo, no? Siguro madami naman pong mga romanas yan. Pero ngayon, matino na po tayo, mga bossing. No, maayos na po tayo, mga kababayan. Ito. So, lahat ng ginawa na to, there are changes do sa plans na ginawa without the proper amendments na dapat ipinasok nila doon sa City Engineering. Baka hindi maaaprobahan. Di ba? Kaya hindi na pinadaan, hindi na ikinuha ng permit. Di ba, mga kababayan? Sabi ni Joel Q. Tarzan, Boss Ninong, alam na alam mo. Oo, tayo naman no, mga kababayan. Hindi po natin itinatanggi yan eh. Yung mga pangyayari sa ating buhay, lahat naman tayo may mga ganyang issue din po, no? Ang kagandahan, eto, bago na. Ngayon, mapapaisip lang ako, maiisip ko, ako, ang babae, ang ganda na. Sabi ko, wala, masakit lang sa ulo yan. No? Masisira lang pa. Ngayon, ganun ako, mga kababayan, masisira lang pamilya ko dyan. At yung misis ko, alam naman din no, mga kababayan, yung karakas natin dati. Ang importante, yung pagbabagong buhay. Mas masarap, ngayon, nalinawan ako, ang mas maayos, matindi, mabagsik, yung yung tipong maayos ka sa pamilya mo. Yun na ho. No, dati, sabi ko, astig, daming babae, daming chicks. Di ba? Ganun yung mentality natin ng kabataan. Daming chicks, astig. Di ba? Pero kapag yung maayos yung pamilya mo, mapapaisip ka, okay na pala dito. Mas astig pala yung loyal ka na sa asawa mo. Di ba? Game. Office. So doon pa lang may mga violation na. Why we are saying this is because this is the justification kung bakit kasama si Mike Defensor. Doon makikita nyo sa plano, meron talaga doon mismo sa ground floor kung nasaan yung Chicago KTV na supposed to be nakalagay doon sa plano na dapat opisina yon ni Mike Defensor. Yari ka, Defensor. May opisina ka pa dyan, ha? Baka hindi, ito, ano lang naman namin, tingin lang naman namin, baka kapag boss, 20 million presyo natin, tumatawad, 15 mil lang daw eh. Yun budget eh. Okay na ba yun? Baka doon ng tanungan, ano? Siguro, sige, pera na yan. Ayos na, tanggapin mo na. Ayos na. Baka ganun yung yung opisina ni Defensor, ganun yung, yun yung kung para saan. Yun yung nandun sa likod ng entablado. Mamaya, pakita namin sa inyo yung video so that you have better understanding at mamaya pwede nyo lapitan yung plano, ituturo namin sa inyo kung ano yung ginawa nila rito sa plano na to. Kung bakit talagang kasama sa human trafficking at alam
ni Mike Defensor ang nangyayaring human trafficking doon sa Chicago. Bakit tayo humahanga sa mga ganitong tao, mga kababayan? Kasi kada sila ay magpapakita, huharap sa mga press conference, harap sa mga pagtatanong sa kanila. Lagi po silang handa na may ipakitang ebidensya, handa na may ipakita na susuporta doon sa kanilang mga sinasabi. Hindi ho kagaya nung 18 Marites, hindi ho kagaya nung ibang mga paninira ng mga DDS, wala. Ebas-ebas lang, sabi-sabi lang ho, mga kababayan. Dito, lagi pong may ebidensya. Lagi pong may ipansusupalpal sa kanila. KTV kasama yung Blue. Ayan, tapos na pala. Ngayon syempre, pupunta naman po tayo doon sa sagot ni Boss Ngot B.